pinakamagandang oras ng pagtatalik? Umaga ba, hapon ba, o gabi? Okay, merong benepisyo yan eh. Hindi pala pare-pareho to. Karamihan ng tao, nagtatalik sila sa gabi. Diba? Kasi wala nang trabaho, tahimik, tulog na ang bata, less stress. Kaya lang sa gabi, pagod na yung mag-asawa. Diba? Pagod na sila. Ngayon naman, yung iba naman sa umaga. Pag sa umaga naman, merong mga benefits pala to pag sa umaga. Unang-una, mataas ang sex hormones ng lalaki at babae sa umaga. Mataas ang testosterone sa lalaki at estrogen sa babae. Kaya nga yung mga lalaki sa umaga, mas medical po to, mas may erection eh. Mas tumitigas si Manoy sa madaling araw hanggang umaga. I think an average of mga 6 times eh. Oo, normal po yun. Normal yun. Actually nga, pag hindi nga tumitigas, hindi nga normal eh. So, ibig sabihin, tumataas yung sex hormones sa umaga. So, mas may gana sila sa morning. Isa pa, pag bagong gising, mas may energy. Di ba? Tapos, kung nagtalik sa umaga mag-partner, mas good mood sila sa buong araw. Di ba? Yun din ang mga benefits. Parang exercise din siya, form of exercise. At may isa pang benefit sa mga gusto magbuntis. Di ba? Yung hirap magbuntis, mas maganda pala sa umaga. Kasi rested yung dalawang mag-asawa, mas mabilis gumawa ng bata, gumawa ng baby kung sa umaga nagtatalik ayon sa pag-aaral. Yan. Ang problema lang sa umaga, ay siyempre may trabaho ka pa. Diba? So baka nagmamadali. Ang pwede mong gawin, agahan na lang yung alarm clock ng 30 minutes. Diba? Para may sapat na oras. So yun yung benefit sa umaga. Sabi nga nila, 7 a.m. pinakamagandang time. Ngayon, meron namang iba nagre-recommend sa hapon. Oo, sa hapon, 3 p.m. Pag sinabi kong 7 a.m. o 3 p.m., sabihin, banda ron yung oras. Pwede naman 2:30, 3:30, 3 p.m. Yung sa hapon naman, depende kasi sa cortisol level eh. May pagtaas din ng cortisol level, yung stress hormone dito sa hapon. Sabi nila maganda rin to sa hapon. 7 a.m. and 3 p.m. May konting pag-aaral dito. Dito nga, kinuha yung salitang afternoon delight eh. Yung palang meaning ng afternoon delight. Parang afternoon section. Okay? So, dagdag tips kung preferred nyo sa umaga o preferred nyo sa gabi o sa hapon, mas maganda po walang distraction, walang magulong bata, walang cellphone na tumutunog, walang biglang tatawag, o walang maingay, kasi yun talaga ang nakaka-distract. Second, pwede gawin mas exciting yung lugar. O, bagong lugar, bagong kulay, bagong location, bagong damit, bagong attire. I mean, lahat yan nakakatulong, lalo na pag nagkakaedad na. Okay? Tapos, bukod dito sa umaga, tanghali, or sa gabi, linaw ko lang po itong mga tips ko para lang sa may regular partner, para lang sa mag-asawa. Hindi po to para sa single. Sa single o sa mga overseas workers na single, hindi po. Ang pwede gawin ng mga single, hindi naman kayo pwede magpilit maghanap ng partner para makuha lang yung benefits. Hindi naman po ganon. Diba? So, pag single, pwede mag-alaga ng aso, ng pusa, pwede magkausap sa mga close friends, sa mga kaibigan. Parang kapalit na rin to. Kasi hindi naman lahat ng may asawa masaya. Yung iba, baka bugbugin ka pa o babaero, so sakit din ng ulo. Merong 10 benefits of sex para sa mag-partner. Number 1, form of exercise yan. Number 2, maganda sa puso, lalo na sa mga kababaihan, good for the heart. Number 3, bawas sa headache. Nakakatulong sa headache. Number 4, bawas sa stress at magiging mas masaya. Number 5, pampatalino. May pag-aaral na nakakatalino daw. Sex sa 50 years old and above. Number 6, maganda bonding nyo mag-asawa. Number 7, maganda rin to sa mental health, lalo na sa kababaihan. Number 8, pampalakas ng immune system. Pwede pala. Number 9, mas masarap ang tulog nyo. And number 10, pag tumanda daw, pag maganda yung relationship ng bata kasama ang pagtatalik, magiging masaya ka pag ikaw ay may edad
pag naalala mo